Yeah, at Mar, of course, Secretary Harry, magandang umaga. Magandang umaga, Kasendong. Kasendong na lang po ang tawag ko sa inyo dahil doon ko kayo nakilala, no? Kasendong, napabalita nga po na kayo maghahain ng kaso laban doon sa 15% na taripa na ipapataw nila sa mga inaangkat na bigas, no? Well, alam na po namin kung bakit kayo tumututol dahil ito ay magre-resulta sa mas bababang presyo ng bigas na magiging makakasama naman sa mga lokal na mga magsasaka ng bigas, no? Pero ano pong tingin nyo? Kayo ba ay pakikinggan ng hukuman at dumaan ba sa tamang proseso yung 15%? Gayong may balita na ang rekomendasyon ng Department of Agriculture ay 50 at hindi 50% na taripa. Yeah, Secretary Harry. Bali, ano kasi, no? Last year, may petitioner na nag-petition dun sa bigas tsaka yung karne na ibaba sa 15%. Sa 35% ang bigas. Ito is yung EO number 10 at ito is yung previous EO na from 50% retain yung 35%. No? So, ang hinihingi ng nag-petition is ibaba pa sa 10%. Pero dun sa hearing na yun, ito is yung outside ASEAN. No? May petitioner, so pinag-usapan yung non-ASEAN. So ibig sabihin nun, may consultation yung topic na yun. And ang sabi ng DA, nabanggit na sa Senado na gusto nila 50% pa. Ang industry, ang stand at that time is kung pwede balik sa original tariff, no? 50%, and yung port balik sa 30, ang in quota, out quota is 40. Pero nung December last year, lumabas yung executive order na ibaba sa 50%. So in-extend yung EO number 10 from 35% to retain 35% yung price, or at least yung kukuha sa India, Pakistan to retain yung 35%. Pero kung nakita natin yung nangyari noon is hindi rin nakatulong, no? Dahil ang ginawa lang ng India and Pakistan, tinaas yung presyo nila sa export price. So yung advantage na dapat ma-achieve natin hindi nangyari dahil tinaas din nila yung price ng exporting. So parang ang ginawa lang natin is tinulungan yung magsasaka ng India or Pakistan. Kasi yung tariff na dapat kung nag-collecta tayo sa 50, dapat mas malaki ang mapupunta sa rice sa farmers natin dito sa ating bansa. So ang nangyari, nagbaba tayo ng 35 and tinaas nila yung presyo nila doon. So parang sinubsidize natin yung farmers ng Pakistan at India. With that, ito nilabas na EO naman ng EO 62. This year, wala naman nangyari na consultation, no, na pag-usapan itong EO 62. Kasi dati, ang nangyari is may petitioner na nag-petition para ibaba yung tariff. Pero this time, walang petitioner nangyari itong taon na ito. Dahil sinight ng NEDA na bakit ibababa yung taripa, dahil daw dun sa PSA result ng inflation na tumataas yung presyo ng bigas mula March, April, May. So very clear yan na wala silang tamang proseso na dinaanan.
Yun ang sinasabi natin. Kung nagkaroon sana ng tariff commission hearing, nag-attend tayo itong taon na ito. So, pero walang ganun nangyari, Secretary Harry. So, ang tingin natin, may violation talaga ang NEDA. Hindi dumaan sa proper procedure ng power ng Presidente dapat. Ibig sabihin, hindi po talaga pinakinggan yung ating mga magsasaka ng palay no, bago ibinaba ang taripa sa 15% dahil walang kahit anong pagdinig na nangyari sa Tariff Commission. Yes, so kung makita mo yung statement yesterday ng Secretary ng Agriculture, wala rin siyang kaalam-alam. No? After na lang nung nag-ano ang NEDA, bago nila nalaman na may pagbaba ng taripa. So talagang walang proper consultation ang nangyari dun sa proseso na hinain ng NEDA sa ating Presidente. Nung nauna na pong binaba ang taripa sa 35%, ang sabi nyo, nagtaas naman ang export prices ang mga rice exporting countries, kaya hindi din bumaba ang presyo. Ano ba hong inaasahan natin ngayon na ibinaba sa 15%? Magtataas din ba ho ng presyo ang mga rice exporting countries o talaga bang napakataas na ng presyo na it will not matter miski ibaba sa 15%? We think na kasi yung announcement ng USDA dati last year ang pinasok lang natin is 3.6 million metric tons, no? Or around 72 million na kaban na 50 kilos. Nung nalaman ng USDA na ibababa natin ang taripa, nagbagong estimate nila. No? Ang ipapasok na natin for this year is 4.6 million metric tons. Yun ang estimate ng USDA. Ibig sabihin nun, lalong papasok yung imported rice dito sa ating bansa and madi-discourage ang ating local farmers. Yun ang mangyayari dahil pressure down yung presyo sa farm gate price and etong import naman, wala tayong assurance na hindi nila itataas. Kung mas marami ang ipapasok talagang pressured yung mga magsasaka natin, yun ang malaking problema natin. And ang mga miller, mga importer, maraming stocks yan ngayon. No? So, pressured din sila. Yun ang nakikita natin. So yung baba ng tariff, wala rin assurance na ibaba ng importer. Kasi for the past year, nakita naman natin yung presyo pataas. Pataas yung retail. So, ang tingin natin hindi rin ma-assure na yung target na 7 pesos na ibaba, kayang ibaba ng mga importer. So, bakit ho ganun? Law of supply and demand. Pag dumami ang supply, dapat bababa ang presyo. Ano pong nangyayari? Bakit maski binaba ng taripa, hindi ba rin bumababa ang presyo ng bigas? Yeah, yun ang natin, no? Dapat, I think, bilanggit din ng ating Presidente, value chain ang problema. So, dapat ang NEDA ayusin kung saan nagkakaproblema, no, yung value chain. Kung yung value chain, dapat yun ang ayusin. Hindi yung pagbaba ng taripa at gustong umangkat ng mas marami. Ang computation din namin kasi, kagaya ngayon, delayed yung mga farmers na nagtatanim. No? Gusto nila malaman kung bababa ba yung taripa to 15%. Kung bumaba yung taripa sa 15%, hindi na sila magtatanim. No? Yun ang naaano natin. Kasi yung area natin, yung average natin, kung rainy season, mga aabot lang ng 4 metric tons. No? Ibig sabihin, dun sa 4 metric tons per hectare, may nag-aani ng 3 tons per hectare.
may nag-aani ng 5 tons per hectare, may nag-aani ng 3.4 tons per hectare. Yung average is 4 tons. So, ibig sabihin, may mas mababa. Yung mga mas mababa na hectares na harvest, magsasurrender yan. Kasi, ang mangyayari, below cost yung bibilhin sa kanila. Dahil yung farm gate kung bumagsak ng 18 pesos, yung produce is almost the same ng aanihin nila. So kung ganun ang presyo, tatanim ka ng 3 o 4 na buwan, tapos wala ka namang kita, hindi sila magtatanim. Yun ang sinasabi natin. Kaya mani-discourage yung mga farmers na magtanim. Well, sa inyong pag-aaral po, huli na lang itong galing sa akin, no? Ilan bang porsyento ang ating mga magsasaka ng bigas ang kanilang kontribusyon sa ating ekonomiya? Kasi ang sasabihin ng NEDA, pinababa namin yung 15% para makinabang ang mga mamimili. Pero yung mga mawawalan naman ng hanap buhay, gaano ba silang kalaki at ilan ang magugutom na mga magsasaka kapag ito itinuloy po? Yeah, ang ano kasi is ang industry is of course yung nagtatanim, no? Tapos yung etong mga bumibili doon sa aani ng mga farmers. Tapos yung miller, no? So ang inaano natin ang inaano natin dun sa industry ng, ito is yung rice pala, no? Around apektado mga 7.5 million more or less na industry ang matatamaan doon. Pero nandyan pa rin ang pork, nandyan pa rin yung MDM, yung chicken, tsaka yung corn. Kasama kasi ito doon sa mga industry na matatamaan eh. Ang nakikita natin almost 25 million siguro na tao ang apektado dito doon sa situation nitong pagbaba ng tariff. Pero yung income ng atin na mawawala is almost 80 bilyones. Yun ang estimate natin na mawawala. Na in which wala naman support, additional support na mabibigay kasi nakausap natin si Secretary Ralph. Kung binababa natin yung taripa this year, may additional budget mabibigay sa ating mga magsasaka. Wala sila for this year. Sabi nila, yung next year, ang mawawala natin na taripa na makokolekta is between 15 to 20%. Pero kukunin ko na lang sa iba. Ibig sabihin, yung collection na mawawala sa tariff, kukunin na lang dun sa ibang source para mapuno yung 15 to 20 by next year. So yun, wala rin assurance na papayag, no, ang Kongreso na ibibigay sa mga magsasaka. Dahil itong tariff correction, kung hindi bumaba yung tariff, automatic, mabibigay na sa magsasaka yun. No? Ang collection for this year, ang estimate sana namin is 43 bilyones. No? Sa ngayon, more or less, nasa 25 bilyones na nakolekta. So yung remaining, yun ang problema natin doon sa collection ng tariff. Okay, maraming salamat Engineer Rosendo So ng SINAG. To summarize ang sinabi po ni Engineer So, unang-una, walang garantiya na yung pagbaba ng taripa ay magre-resulta sa mas bababang presyo ng bigas sa merkado. Pangalawa, meanwhile, ito po ay talagang banta sa kabuhayan ng mga 25 million na mga magsasaka dahil babagsak po talaga ang presyo at baka hindi na sila magtanim. No? At syempre, dahil mas mababa ang taripa, mas kakaunti ang makukolekta ng gobyerno na kita. At dahil mas konti ang kita, baka hindi rin makapagbigay ng ayuda. Maraming salamat, Engineer Rosendo So. Have a good day, sir. Salamat.